Masayang-masaya si Ling Han tungkol dito at hinikayat pa siya na dapat samantalahin ng sect master ang pagkakataon. Nang tingnan ang lalaking nakayuko sa harap niya, agad na inutusan ni Dong Cheng na maaaring tumayo si Elder Lin. Ngayon na naroon na ang lahat, siya, ang sect master, ay nagtakda ng isang layunin. Sa sandaling natapos siyang magsalita, masayang sumingit si Ling Han na ito ay upang ayusin ang panloob ng mga usapin ng sekta at inangkin na naiintindihan niya ang lahat. Si Dai Hong sa likod niya ay bamulong din ng mahina na ang maliit na layunin ni Man ay kumita ng pera upang bumili ng Spirit Stones para kay Dai Hong, ngunit walang nakahula ng tama. Mabilis na hinawakan ni Dong Cheng ang kanyang ulo at pinabulaanan na hindi yun ang kanyang maliit na layunin. Sandali siyang tumigil, pagkatapos ay masayang iniunat ang kanyang kamay pasulong at idineklara ng malakas na ito ay upang alisin ang 4 na malalaking sekta. Nang marinig ito, ang mga tao sa kabilang panig ay natulala at nagkomento na ito ang tinatawag niyang maliit na layunin. Bagaman sina Ling Han at Elder Lin ay tila hindi sumang-ayon ng labis, ang mga bagong disipulo ni Dong Cheng ay labis na nasasabik at sumigaw kasama niya na dapat nilang alisin ang 4 na malalaking sekta. Di nagtagal, mabilis na sumunod si Ling Han, sumusunod sa sect master, at inangkin na ang hinaharap ay walang hanggan. Sina Lu Yuan, Qin Shuang, at ang iba pa ay sumigaw na ang sect master ay makapangyarihan at malakas at magpakailanman na banal. Dahil sa kanilang mga hiyaw, tumaas ang espiritu ni Dong Cheng. Itinuro niya ang kanyang sarili at idineklara na siya ang mag-iimbestiga muna at aatakihin nila muna ang Extreme Moon Sect. Inutusan niya ang lahat na manatili sa likod upang bantayan ng maayos ang sekta. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang lahat sa ideyang ito. Matatag nilang sinabi na hindi nila maaaring hayaan ang sect master na mag-isa. Nagpahayag ang mga disipulo ng kahandaan na sumunod. Naghiyawan ang lahat sa pag-asang sumama at binilang ang kanilang sarili. Tiningnan sila ni Dang at sinabing malungkot na kung susundan siya ng mga hanggal na iyon, lahat sila ay mapupuksa. Bago siya matapos magsalita, pumasok si Ling Han upang magpaliwanag para sa kanya, sinasabing ang sect master ay natatakot sa ambush ng kaaway, kaya gusto niya silang manatili sa likod upang protektahan ang sekta. Pagkatapos marinig ang paliwanag na ito, tila naintindihan ng lahat at sinabi sa isa't isa na ang kanilang misyon ay mas mahirap pa. Kinilala nila ang intensyon ng sect master at sumumpa na hindi siya bibiguin. Maging si Dong Cheng ay hindi alam na mayroon siyang ganoong intensyon. Nang tingnan si Ling Han, na nagsalita lang, naisip niya na ang mga taong ito ay talagang marunong manloko sa sarili at sa iba. Pagkatapos ay nagsalita si Elder Lin, humihiling na sumama upang maging handa para sa mga hindi inaasahang pangyayari at upang tumulong sa sect master. Nang makita ang kanyang matuwid na pagpapakita, ang lahat mula sa Flying Immortal Sect, ay naantig sa pagluha at pinuri si Elder Lin bilang isang taong may integridad. Hindi nila alam, lihim siyang tumawa sa kanyang sarili, naniniwala na sa pamamagitan ng pagsunod kay Dong Cheng at paggawa ng mga kabutihan, ang kanyang posisyon sa sekta ay magiging ligtas. Si Dai Hong, nangumunguya sa Spirit Stones, ay nakarinig tungkol sa hiling at mapanghamak na hinusgahan na ang hanggal na matanda ay maaaring gamitin lamang bilang isang kasangkapan. Ngumiti si Dong Cheng at sumagot na sa pagsama ni Elder Lin, naramdaman niya ang katiwasayan. Nang makita ang kumpiyansang ngiti sa labi ni Dong Cheng, medyo napanatag si Elder Lin. Naniniwala siya na si Dong Cheng ay sigurado sa tagumpay at hindi siya malulugi sa alinmang paraan. Samantala, sa ibang lugar, ilang mga memorial tablets, ang biglang nabasag, na ikinagulat ng lahat na naroroon. Nagtanong sila kung ano ang nangyayari. Ang mga memorial tablets, ng 7 matatanda ay sabay-sabay na nabasag. Nagtaka sila kung sino sa Flying Immortal Sect, ang maaaring pumatay ng 7 Soul Division Realm Elders, sa isang galaw. May sumigaw sa hindi paniniwala na imposible iyon. Ang Flying Immortal Sect, ay mayroon lamang ilang tao na may lakas at pinatay na nila silang lahat. Kahit na may ilang nakaligtas, hindi nila maaaring patayin ang 7 matatanda ng sabay-sabay. Maaari bang kumilos ang pamilya Duanmu? Agad na pinabulaanan ang ideyang ito. Sinabi nila na sa pagsuporta ng Aired Sun Sect sa kanila,
hindi maglalakas loob ang pamilya Duanuo na kumilos ng walang ingat. Nang marinig ito, isang lalaki na hinahaplos ang kanyang balbas ang sumang-ayon. Sinabi niya na kahit na ito ay ang pamilya Duanmu, ang kanilang mga sect spirit platform realm experts, ay hindi maaaring pumatay ng 7 Soul Division Realm Elders, nang sabay-sabay. Nagtapos siya na ang bagay ay hindi simple at iminungkahi na maghintay upang magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga bago magpasya. Sa sandaling natapos silang magsalita, isang boses ang umalangaw-ngaw sa itaas ng kanilang mga ulo, nagdeklara, hindi na kailangan mag-abala dahil ang matandang ito ay dumating upang bumisita ng personal. Pagkatapos, sa ilalim ng mga nagtatakang tingin ng karamihan, lumitaw si Dong Cheng at Elder Lin. Ngumiti si Elder Lin at sinabing nagulat sila at naroon na naman siya. Nang makita ang kanyang kayabangan, ang mga tao mula sa 4 na malalaking sekta ay ngumangalngal ang kanilang mga ngipin sa galit at ininsulto si Lindat para sa pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang master, at bahagyang nakatakas ng buhay, ngunit naglakas loob pa ring bumalik upang mamatay. Hindi na nagpakita ng takot si Lindat. Sa halip, nasasabik siya at itinuro ang tao sa tabi niya. Sumasagot na ang sect leader, na si Dong Cheng ay maaaring patayin sila sa isang salita lamang. Sa loob, nagtaka si Dong Cheng kung talaga bang ganoon siya kumpiyansa. Ang mga tao mula sa 4 na malalaking sekta ay napukaw at nagalit. Sila ay sumugod ng agresibo, sumisigaw na 2 maliit na Soul Division Realm. Walang sino man ang naglakas loob na sumugod sa Extreme Moon Sect, at inutusan na mag-atake ng magkasama upang maiwasan ang kanilang pagtakas. Nang makita ang mga tao ng Extreme Moon Sect na sumusugod, tumakbo si Lindat sa likod ni Junkan at sinabi na ang mga minions ay bulag at dapat nilang buksan ang kanilang mga mata. Pagkatapos umatras si Lindat, sinabi sa kanya ni Junkan na huwag magpanik dahil ito ay maliit lamang na labanan. Tumayo siya ng tuwid, mukhang handa na harapin ang anumang darating. Labis na nasasabik si Lindat at masayang ininsulto ang mga kalaban, sinasabihan ang mga maliliit na brats, na maghanda na mamatay at ang kanilang mga atake kay sect leader, Dong Cheng ay wala ng iba pa kundi ang pagkamot sa Katie. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Dong Cheng, umaasa ng tugon. Gayunpaman, nakita ni Lin ang katawan ni Dong Cheng na tinusok ng mga espada. Sinabi ng mga tao mula sa Extreme Moon Sect, na ang mga blades and swords, ay walang awa at ang mga sugat sa kanyang katawan ay isang aral. Walang ipinakitang intensyon si Dong Cheng na lumaban, na nagdulot kay Liang Data na sumigaw sa panik, tinatawag si sect leader, Dong Cheng. Nang tumigil sa paghinga si Dong Cheng, nagmamadaling hinawakan ni Linda ang kanyang ulo at sumigaw na tapos na ang lahat at nakiusap sa sect master, na huwag siyang takutin. Nagdalamhati siya kung paano siya mabubuhay nang wala ang sect master. Pagkatapos harapin si Dong Cheng, ang sect master, ng Extreme Moon Sect, ay nagpahayag ng pag-aalipusta kay Liang Data. Sinasabing palagi niyang iniisip na si Lindat ay matalino ngunit gumawa ng isang hanggal na bagay para sa kanyang sekta. Pagkatapos ay inutusan niya ang Extreme Moon Sect na sundin ang kanyang utos. Tumugon ang lahat sa paligid ng sabay-sabay. Nang makita ang mga kaaway na papalapit, takot na inangkin ni Elder Lin na siya ay dumating upang sumuko. Ang kanyang mga salita ay hindi pinansin. Narinig lamang nila ang sect master, na sumigaw na palibutan at atakehin siya. Sa utos, ang lahat ay sumugod pasulong at binugbog si Lindat hanggang sa siya ay maging pulp. Habang sila ay naglalaban, nagbigay ng abiso ang system ni Junkan. Nakita nito ang pagkamatay ng host, na 2 sa 2 na sanhi ng pagkakabugbog hanggang mamatay ng isang grupo. Ang mga pumatay ay mga nag-aaral ng Extreme Moon Sect. Ang system, ay nagbabalangkas ng isang survival plan, at nag-utos na maghintay. Dahil sa medyo mahinang lakas, inayos ng system, ang summoning talismans, 8 piraso, na nagpapayo na huwag lumaban, kundi tumakas. Hawak ni Dong Cheng ang isang scroll, na pinapaikot ito pabalik-balik habang nagmumura sa pagkabigo tungkol sa kakilakilabot na plano at nais na sana ay maging mas malakas siya agad upang patayin silang lahat. Anuman ang pagmura ni Dong Cheng, ang desisyon ng system ay nanatiling hindi nagbabago. Ang host ay muling nabuhay.
Nang walang pasensya, 2 beses na lumunok si Dong Cheng at sinabi sa isang superior na tono na kahit na binubugbog ang isang aso, kailangan pa rin isaalang-alang ang kanyang master. Nang marinig ang boses, nagulat ang lahat at huminga ng malalim. Nang makita si Dong Cheng na walang pinsala, ang sect master ng Extreme Moon Sect, ay ibinuka ang kanyang mga mata at sumigaw na buhay na naman siya at nagtanong kung paano siya dapat mabuhay sa ganito. Isang elder din ang nagpahayag ng hindi paniniwala, sinasabing malinaw na patay siya kanina at iminungkahi na ipagpatuloy ang atake. Sa sandaling natapos silang magsalita, agad na sinindihan ni Dong Cheng ang summoning talisman sa kanyang kamay at sumagot na kung gusto nilang makipaglaban sa kanya, dapat nilang tanungin ang kanyang big brother, kung pumayag ito. Biglang lumitaw ang isang malaking hayop na may dugo, pulang mata, at matatalim na ngipin. Umungol ito at nagtanong kung ano ang mali at kung sino ang naroon. Nang makita ang hayop, ang mga tao sa ibaba ay sumigaw sa takot na narito siya na may intensyon na pumatay. Sa isang malayong lugar, sa isang medyo tahimik na espasyo, isang nakiusap na boses ang biglang tumawag, humihiling sa mga Demon Kings na pakalmayan ang kanilang galit. Ang lugar na ito ay tinatawag na Tiger Mountain, sa Heavenly Demon Realm. Nakatayo sa harap ng Tiger Mountain, ay isang medyo magandang robot demon. Ngunit tila lahat ay labis na natatakot sa kanya dahil ang bawat miyembro ng Tiger Clan, na nakakita sa kanya ay sumigaw at tumakas. Nag-uulat na isang kaaway ang umaatake sa Mountain Gate. Ang robot demon, ay hindi kasing ganda ng kanyang hitsura. Malakas niyang sinipa ang pinto ng kuweba, sumisigaw na kung ang three-eyed tiger, ay may lakas ng loob na laruin ang anak ng isang tao, dapat niyang buksan ang pinto at huwag magtago ng tahimik dahil alam niya na siya ay nasa loob. Lalo siyang nagalit habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay halos, tinawag siyang isang duwag at isang walang gulugod na nilalang at inutusan siyang lumabas doon. Pagkatapos nito, malakas na senaryo ng robot demon, ang pinto ng kuweba sa kanyang lakas. Ang kapangyarihan ng galaw na ito ay hindi dapat maliitin. Sa loob ng kuweba ng Mountain Gate, lahat ng Demon Beasts ay nagpanik at sumigaw sa Great King. Ang three-eyed tiger, na binanggit ng robot demon, ay naruroon nga, at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw pa rin habang tinatawag siyang isang duwag at isang walang gulugod na nilalang at inangkin na siya ay isang kahihiyan sa kanyang Tiger Clan. Ang Great Tiger King ay nagpapahinga ng panahong iyon, ngunit ang kanyang mga subordinates, ay hindi na makaupo ng tahimik at nagmamadaling nagulat na ang mga sumpa ng Silver Moon Frost Rabbit, ay masyadong masakit pakinggan. Narinig ito ng Tiger King, at sumagot ng walang pakialam na iyon lang. Inaangkin na nakarinig siya ng mga sumpa na 10,000 beses na mas masahol pa at hindi siya nawala ng isang piraso ng karne, kaya pinayuhan niya na huwag na lang itong pansinin. Gayunpaman, ang kanyang mga miyembro ng angkan ay hindi mapakali at mabilis na sinabi na sa bawat oras na sila ay hiniharangan sa pinto at sinusumpa niya, kung ito ay kumalat, ang Tiger Clan ay mawawalan ng mukha. Nang marinig ito, agad na nagalit ang Tiger King, nakatingin ng masama at sumisigaw na ang matanda ay magaling lamang sa pagsasalita at ito ay walang kinalaman sa kanya. Inangkin niya na ang mga pamamaraan ng babae ay kakilakilabot at kung lumaban siya, matagal na siyang tapos. Pagkatapos ay mahinahon siyang humiga sa kahoy na kama at nagpatuloy na tatandaan niya ang utang na ito sa Robot Clan, at aayusin ito mamaya. Ang matanda, nang makita ang tao sa harap niya na napaka-relax, ay nagmamadaling pinayuhan ang Tiger King, na huwag nang galitin muli ang mga babae ng Robot Clan, nagbabala na ang Tiger Clan, ay hindi makakayanan ang maliit na troublemaker, na iyon na nagdudulot ng kalituhan ng ilang beses pa. Malungkot niyang naisip na ang anak ng dating hari ay walang pakialam at nagtaka kung ang Tiger Clan, ay talagang bababa mula dito. Habang iniisip niya, biglang, isang pormasayo na pabilog ang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Nakita ito ng matanda at agad na sumigaw na hindi ito maganda dahil umatake ang Silver Moon Frost Rabbit dito. Sa sandaling ito, ang Tiger King, ay mas takot pa kaysa sa kanila. Nang makita ang liwanag na iyon na papalapit, nagmamadali siyang tumakas, sumisigaw ng mga utos na mabilis na buksan ang pintuan sa likod at buksan ang teleportation gate para sa kanya. Isang teleportation circle,
ang pumulibot sa Tiger King lamang. Takot na takot, iniabot niya ang kanyang kamay sa matanda, sumisigaw ng tulong at nagtatanong kung bakit hindi apektado ang matanda. Hindi rin alam ng matandang multo ang dahilan at maaari lamang subukang tawagin ang Great King. Pagkalipas ng isang sandali, naglaho ang Tiger King sa hangin, naiwan lamang ang matandang multo na puno ng mga tanong, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang Silver Moon Frost Rabbit sa labas ay patuloy na sumisigaw para sa duwag na lumabas doon agad. Ang Tiger King ay sinipsip sa isang hindi tiyak na espasyo, bumabagsak sa gitna ng kanyang sariling mga sigaw. Nang siya ay matauhan, bigla niyang napagtanto kung sino ang nagtakda ng teleportation formation. Nang tumigil siya sa ibang espasyo, galit na umungol ang Tiger King, sinumpa ang sinumang tumawag sa kanya at nagbabanta ng kamatayan kung mahuli. Ang nag-cast ng teleportation formation ay si Zhong Cheng. Nang makita ang Tiger King na lumitaw sa harap niya, mabilis na itinaas ni Zhong Chen ang kanyang kamay sa pagbati at nagtanong kung ano ang mali. Sumimangot ang Tiger King at sumagot na ayos lang siya at aalis na siya ngayon. Bigla siyang tumigil at tiningnan si Dong Cheng, nagtatanong kung sino siya at inaakusahan siyang tinawag siya dito. Agad na sumagot si Dong Cheng na ang iba ay hindi kumbinsido at dapat silang bigyan ng kaunting aral. Ngunit bago pa mabugbog ang mga tao ng Extreme Moon Sect, hinabol at sinaktan si Dong Cheng ng tigre, na sinaway na bibigyan siya ng kaunting aral. Natakot ng labis si Dong Cheng at nagmamadaling tinawag ang system, nagtatanong kung sinusubukan siya nitong saktan dahil naubos na niya ang kanyang 2 revivals. Nang akala ni Dong Cheng ay tapos na siya, biglang isang kidlat ang tumama sa Tiger King, mula sa kalangitan, na pinilit itong huminto. Napagtanto nito na ito ay ang kidlat ng Heavenly Dao, at naalala ang paggawa ng summoning contract. Sa batang ito, alam na kung hahawakan niya ito, siya ay tatamaan ng kamatayan ng Heavenly Lightning. Ang mga tao ng Extreme Moon Sect ay nakakita ng isang tao at isang hayop na naghahabulan at nagpakita ng lubos na pag-aalipusta. Tinukso nila ang bata, sinasabing ang pagtawag ng isang maliit na demon ay hindi sila matatakot. May nagdagdag pa na ang pag-aalis ng mga demonyo at pagwasak ng kasamaan ay parang araw-araw na pagkain. Ang kanilang mga salita ay hindi sinasadyang nagpagalit sa Great Tiger King, na nakatingin ng masama sa taong nagsalita lang at nagtanong kung tinawag niya itong isang maliit na demon, o maliit na shrimp. Nang makita ang kahangahangang ugali na ito, napagtanto ng mga tao ng Extreme Moon Sect, ang kanilang pagkakamali at nagsimulang mag-utaw sa takot, nagtatanong kung ito ay isang Great Demon, o hindi isang Demon King. Ang Tiger King ay hindi na makapanatili ng kalmado sa puntong ito. Direkta nitong iniwagayway ang matatalim na kuko nito patungo sa grupo ng mga tao na iyon at sumigaw na lumayas sila. Mabilis na umalangaw ang mga sigaw ng paghihirap. Sa isang galaw lamang, ang mga tao ng Extreme Moon Sect ay lahat ay nasunog sa abo, pati na ang usok. Kahit na nasaksihan ito ni Dang Qing gamit ang kanyang sariling mga mata, hindi siya makapaniwala na ito ay masyadong makapangyarihan at nalipol sa isang galaw. Pagkatapos nito, lumingon siya at pinagsama ang kanyang mga kamay, nakiusap sa Tiger King, na dalhin siya kasama. Ngunit ang nakuha niyang tugon ay isang pares ng mapanlinlang na mga mata at isang sumpa sa pamamagitan ng kanyang nakakagat ng ngipin, sinasabihan siyang lumayas. Pagkatapos nito, ang Tiger King ay nagpakita ng matapang na mukha at nagtanong kung anong lansihin ang ginagawa ni Dong Cheng ngayon. Inaangkin na pupunta ito upang turuan ang mga Silver Moon Frost Rabbit Girls ng isang aral. Narinig ni Dong Cheng ang kanyang tanong at tapat na sumagot na naisip niya na ito ay tinatawag na King Luen Manor. Nang matanggap ang sagot na ito, ang Tiger King ay ibinuka ang kanyang bibig ng malawak, ang mga mata ay nakalabas. Napagtanto na ang King Luen Manor ay nasa Fin Prefecture, at na-teleport siya sa maling lugar. Pagkatapos na mawala sa kanyang pag-iisip, agad na lumapit ang Tiger King kay Dong Cheng, itinuro siya ng may banta, binabalaan ang bata na huwag siyang hayaang makita siyang muli. Nang hindi naghihintay na magsabi pa si Dong Cheng ng anuman, nagmamadali siyang umalis. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang Tiger King, mabilis na inihayag ni Dong Cheng ang kanyang tunay na mukha.
Sumimangot siya at sinabi na tumawag siya ng isang tao na may ilong sa hangin at kapag umabot siya sa tuktok, tiyak na gagawin niya itong kanyang mount. Sa pagkaalis ng kaaway, natural, oras na para sa pag-aani. Malayang nagkolekta si Dong Cheng, naghihiyawan na ito ay talagang isang malaking sekta na may masaganang ani. Mabilis na binilang ng system, ang mga resulta, na nagpapakita ng lihim na manual moon crossing sword technique, 10 maliliit na square endurance pills, 7 square endurance pills, 1 clear cleave sword, 7 armored tidal heavy pick swords, 7 cold steel pieces, at marami pa. Nagsabi ang system na mag-scroll pababa upang makita pa, 85,000 mid-grade spirit stones, 4,000 high-grade spirit stones, 3, 47 pills, 283 talismans, at marami pa. Habang tinitingnan ng mga istatistika, ang atensyon ni Dong Cheng ay naakit sa ibang bagay. Sa harap ng kanyang mga mata ngayon ay isang malaking spatial spirit vein. Hindi mapigilan ni Dong Cheng ang magtanong sa pagkagulat kung ito ay talagang isang kumpletong spirit vein, at nagkomento sa kung gaano ito makapangyarihan. Sa sandaling ito, nagbigay ng isa pang anunsyo ang system, na ang third grade spirit vein, ay maaaring bawiin ng system, bilang kapalit ng 10 wishing chances, nagtatanong kung gusto niyang makipagpalitan. Nang basahin ito, ngumiti si Dong Cheng at sinabi na ang spirit veins, ay maaaring bawiin para sa pagpapalit at ang paghuhukay ng libingan ay ang kanyang estilo, kaya makikipagpalitan siya. Pagkatapos nito, malakas siyang sumugod sa special spirit vein, na iyon, sumisigaw ng malakas na si Dong Cheng ang pumupunta sa field, at ganap na bubunutin ang damo, nagdedeklara na ngayon ay sisipsipin niya ang spirit vein, na ito hanggang sa matuyo. Pagkatapos sumipsip ng spirit vein, ng ilang sandali, ipinagpalit ito ni Jiang Chang para sa 10 draws. Mabilis na inihayag ng system kung ano ang nakuha niya. Orchid Jade Light Immortal Rogue 9-star Spiritual Energy, na lumalaban sa lahat ng atake mula sa Heavenly Mandate Realm, at sa ibaba at Teleport Level 1, na may paglalarawan ng kasanayan na sa loob ng saklaw ng 10,000 mi, ang isang tao ay maaaring random na mag-teleport sa anumang lokasyon ng isang beses sa isang araw. Mula sa 10 draws, nakatanggap siya ng mga item ng 9 na beses na nawawala lamang ng isang beses. Ito ay nagpasaya ng labis kay Dong Cheng at sumigaw siya na nanalo siya sa jackpot. Sa unang draw, na inaangkin na ang batang master, na ito ay lumipad hanggang sa mataas na sangay at naging isang phoenix. Samantala, sa labas ng Extreme Moon Sect pagkatapos ng kamakailang labanan, ang lugar ay naging mga guho. Ilang maswerteng nakaligtas na nakatakas sa oras ay lumabas at nagtanong sa isa't isa kung nawala na ba ang Demon King. Kinumpirma nila na nawala na siya at nagtanong kung paano lumitaw ang isang Demon King sa Fin Prefecture. Nang tingnan ang mga bangkay na nakakalat sa lupa, bagaman nasaksihan nila ito, hindi pa rin sila makapaniwala, nagpapahayag ng malawak na mata na pagkagulat na ang isang hampas ay sumire sa buong sekta at nagtaka kung anong uri ng kapangyarihan ito. Isang babae ang nagmamadaling nag-udyok na pumunta sa Treasure Storage Hall, umaasa na makahanap ng ilang mga kayamanan. Ngunit nang suriin ng isang tao kung ano ang natitira, nakita nila lamang ang pagkasira. Walang laman, wala man lang spirit stones na natira. Nagtaka sila kung ito ay talagang isang outsider expert, at sinumpa na walang natira. Ang mga salitang ito ay nagdulot kay Dong Cheng, na may dalang malaking sako ng mga kalakal, na bumahing ng ilang beses. Sumimangot siya at nagtaka kung sino ang sumumpa sa kanya. Pagkatapos ng isang sandali, bumalik si Dong Cheng sa Flying Immortal Se. Pagdating, naghiyawan ang mga disipulo, tinatanggap ang sect master, pabalik. Mukhang nag-aalala si Ling Han at humakbang sa harap ni Junkan, nagtatanong kung paano ito nangyari. Naglagay ng malungkot na ekspresyon si Dong Cheng, bumantong hininga ng malalim, at tinamaan ang haligi sa tabi niya. Ang pag-uugaling ito ay nagdulot ng panik sa lahat sa sekta, at sabik silang nagtanong kung nabigo ang misyon. Mabilis silang inaliw ni Ling Han, sinasabing hanggat nandito ang sect master, ang paghihiganti ay usapin lamang ng oras. Lumakas ang iyak ni Dong Cheng, nagdedeklaryo na ang malaking paghihiganti ay naganap,
ngunit si Elder Lin ay nagbuwis ng kanyang sarili at nabigo siyang tuparin ang kanyang responsibilidad, sinumpa ang Extreme Moon Sect. Nang makita ang kanilang sect master, na umiiyak din sina Ling Han at ang iba pa, inaliw siya na pigilin ang kanyang kalungkutan at sinasabing hindi ito masisisi sa kanya. Kinilala nila na ang 2 tao lamang laban sa isang buong sekta ay mapanganib na. Sa puntong ito, kasama si Dong Cheng, ang lahat ay sinindihan ng fighting spirit, sumisigaw ng sabay-sabay na ang mga patay ay hindi na makakabalik. Ngunit mag-aaral sila ng husto upang aliwin ang kaluluwa ni Elder Lin sa langit para sa sekta at para kay Elder Lin. Nagkunwari si Dang Chang na sumigaw na dapat silang magsalita ng mas malakas dahil hindi niya sila marinig, at nagtanong kung paano sila maghahanap ng paghihiganti sa ganoong mahinang boses. Ang mga disipulo ay sumigaw ng kasing lakas hanggat maaari magsumikap sa pag-aaral. Pagkatapos lamang nito naramdaman ni Zhong Cheng ang kasiyahan. Ngumiti siya at pinuri ang kanilang espiritu, ngunit pinaalalahanan sila na upang mapabuti ang pag-aaral, kailangan nila ng kagamitan. Itinapon niya ang bag ng mga nakolektang item, ang kanyang mga mata ay kumikinang, at sinabi na walang pera na ginastos, at lahat ay gusto ang walang bayad. Ang mga ito ay lahat ng mga high-grade items, kaya ang mga mata ng lahat ay lumiwanag, nakatingin sa bundok ng mga kalakal. Nagtanong si Ling Han kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Dong Cheng, ito ay upang ipamahagi ang mga spoils of war, upang magkaroon sila ng resistance, kapag wala siya. Ang mga salita ni Dong Cheng ay lubos na nakaantig sa mga disipulo. Umiyak sila na nagsasabing dati ang mga disipulo ay nag-ambag lamang sa sekta at hindi kailanman nakatanggap ng anuman. Ang sect master ay tunay na isang taong may malaking kabutihan. Pagkatapos ay naglagay ng isang marangal na ekspresyon si Dong Cheng at sinabi na wala siyang interes sa mga kayamanan dahil ang lahat ng ito ay kanyang pangarap. Hindi nila mapigilan ng maantig nang marinig ito. Masayang pinuri ni Ling Han ang kanilang sect master, sinasabing ang ibang malalaking sekta ay nangangailangan ng malalaking kontribusyon para sa mga gantimpala, ngunit si Dong Cheng ay aktibong namamahagi sa lahat. Iwinagayway ni Dong Cheng ang kanyang kamay, nanunukso, at sinabi sa kanilang Flying Immortal Sect, ang mga ito ay mga pangunahing benepisyo. Sila ay isang startup na may pantay na pamamahala. At kapag may pera o karne, lahat sila ay nagbabahagi. Ang mga disipulo ay nasabik, mas masaya kaysa sa pagdinig ng balita ng paghihiganti. Ang lahat ay naghiyawan na. Ang sect master ay cool. Nang hindi naghihintay, sumugod sila patungo sa mga kalakal, sumisigaw na sa wakas ay maaari na silang magbago sa high-grade equipment. Si Izirzo ay biglang lumitaw, kinuha ang isang espada, at sinabi na ito ay ang Cold Steel Sword, na pinangarap niya, karapat-dapat lamang para sa mga matatanda bilang isang 4th-grade treasure. Nagpapahayag ng kaligayahan, mabilis na pinaalalahanan siya ni Cheng na hindi ito inihanda para sa kanya. Dahil sa kahihiyan, ibinaba ni Yinzi ang espada, kinamot ang kanyang ulo, humihingi ng paumanhin para sa pagkalimot, kinuha ni Cheng ang espada, ngunit binigyan siya ng isa pa, ngumingiti at sinasabing, ito ay para sa kanya. Tiningnan ni Zizo ang espada ng may pagkamangha, nagmamadaling tinanggap ito gamit ang parehong mga kamay, at sumigaw na ito ay ang Sect Protecting Treasure, ng Extreme Moon Sect, ang 6th grade Spirit Sword Clear Cliff Whistle. Alam kung anong kayamanan ito, siya ay nasabik ngunit tinanggihan ito, sinasabing hindi siya naglakas loob na tanggapin ang ganoong kataas-taasang kayamanan, at ito ay pag-aari ng sect master. Nang makita ang kanyang kawalan ng seguridad, hinimok siya ni Dong Cheng na tanggapin ito at tiniyak sa kanya na maaari siyang magpahinga ng panatag sa kanyang malaking espada. Pagkatapos ay itinuro niya si Lu Yuan at tinawag siya. Nagulat si Lu Yuan at sumigaw, ito ay siya. Ang kanyang puso ay napuno ng kaguluhan. Tinakpan niya ang kanyang mukha at naisip na ang pagtawag ng sect master, ay nangangahulugang ang buhay ay umabot sa kanyang tuktok. Mabilis na itinapon ni Dong Cheng ang armor kay Lu Yuan, sinasabing ito ay Yuan Spirit Armor, upang madagdagan ang depensa. Pinanood ni Lu Yuan ang armor na lumilipad patungo sa kanya, sa loob ay nagmumura at iniisip na ito ay ang Tidal Heavy Pick Armor, ng Great Elder Huawong, mula sa Extreme Moon Sect, isang 5th grade Spirit Armor.
Naramdaman niya na parang siya ay lumilipad, nagtataka kung paano niya ito nakuha. Iniisip na dapat siyang manatiling kalmado at huwag magpakita ng kaguluhan. Sa kabila nito, niyakap ni Lu Yuan ang armor, at humid beak, pagkatapos ay naging isang maliit na aso at masunerang nagpasalamat sa sect master. Dahan-daang hinaplos ni Dong Cheng ang ulo ni Lu Yuan at sinabing dapat siyang mag-aral ng masigasig. Nakatayo si Hiling Han sa malapit pinapanood ang kanyang mga kapwa-disipulo na tumatanggap ng mga gantimpala, pakiramdam na hindi komportable at nagseselos, iniisip na hindi siya espesyal sa puso ng sect master, at niloko lamang niya ang kanyang sarili. Sa wakas ay naalala siya ni Dong Cheng at tinawag ng malakas. Agad na sumagot si Jiling Han, sinasabing narito siya. Binigyan siya ni Dong Cheng ng isang lila na outfit, ngumingiti at sinasabing hindi niya ito gusto na makita siyang suot ito, ngunit ang magagandang bagay ay dapat suotin niya. Nang makita ang outfit, sumigaw ang lahat na ito ay ang 9th grade Immortal Robe. Pagkatapos ibigay ito kay Jiling Han, inutusan siya ni Dong Cheng ng walang pasensya na pumunta at magpalit at ipakita ito. Natulala si Jiling Han at hindi naintindihan. Ang mukha ni Dong Cheng ay mukhang malaswa, ngunit nagkunwari siyang matuwid at sinabi na dapat siyang pumasok sa loob at magpalit ng walang alalahanin, sinisiguro na hindi siya sisilip at sinasabihan siyang huwag magsuot ng Amerikana, tumatawa. Pagkalipas ng isang sandali, sa wakas ay natapos magpalit si Jiling Han at lumabas. Labis siyang nahihiya na namula ang kanyang mukha habang nahihiya siyang lumabas. Ang mga lalaking disipulo sa sekta at si Junk ay nakaranas ng notable leads, sa sandaling nakita nila siya. Ang kanilang mga mata ay humanga kay Jiling Han, sinasabi na ang outfit na ito ay napakaganda. Hindi pa rin sanay, si Jiling Han na magsuot ng ganoong mamahaling damit. Nagmamadali siyang nagpaliwanag na ang 9th grade Immortal Robe, ay bihira at maging ang Fine Prefecture, ay walang nagtataglay nito. Iginiit niya na ang ganoong mamahaling item ay dapat isuot ng sect master. Nang marinig ito, agad na tinanggihan ni Dong Cheng ang pangangailangan, nagpapahayag na ang cultivation ng set na ito ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na bagay. Bukod pa rito, dahil ito ay damit ng kababaihan, hindi ito maaaring isuot ng set na ito. Masayang iminungkahi ni Hiling Han na isuot ito sa ilalim. Ipinaliwanag niya na ang spiritual energy grade ay tunay na bihira. Maging ang mga elders of major sects na nagkaroon nito ay hindi nagtatangi sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ipinagpapalit nila ito sa isa't isa. Kung hindi ito mababago, lahat sila ay isinusuot ito sa ilalim. Nang marinig siya, isang hindi mailarawan na imahe ang lumitaw sa isip ni Dong Cheng. Naramdaman niya na ito ay kakilakilabot. Agad na tinanggihan ni Dong Cheng ang ideya at iwinagayway ang kanyang kamay sa pagtanggi, nagbabala na huwag siyang lokohin na magsuot ng damit ng kababaihan. Biglang, nakita ni Dong Cheng ang isang amoy ng spiritual energy. Sa sandaling naamoy niya ito, nagtanong siya kung bakit ang spiritual energy ay napakakapal, isinasaalang-alang na ang spirit vein dito ay nawasak. Mabilis na tumayo si Jiling Han at ipinaliwanag na ang lahat ng ito ay salamat sa anak ng sect master. Nagtanong si Dong Cheng sa pagkagulat tungkol kay Dao Huang. Tumango si Jiling Han at sumagot na ang spirit vein ay hindi lamang naibalik niya kundi na-upgrade din mula sa 2nd grade, patungo sa 3rd grade. Nagulat si Dong Cheng sa balita at sumigaw sa pagkamangha na nagtataka kung ang bata ay maaaring magbago ng kalikasan. Sa spirit vein space, masayang naginat at nagpahinga si Daong na mukhang napaka-komportable. Nang makita ito, tinawag ni Dong Cheng si Daong na nagsasabing masyado siyang walang ginagawa. Nang marinig ang pamilyar na boses, agad na tumalon si Daong at tumakbo pasulong na masayang tinatawag si Mom. Maibiging hinaplos ni Dong Cheng ang ulo ni Daongs at dahan-daang nagtanong kung paano niya napamahalaan ang spirit vein. Tapat na sumagot si Daong na kung si Mom ay makakahanap ng mas maraming fragments, maaari pa niyang madagdagan ang grade ng spirit vein. Ito ay nagpasaya kay Dong Cheng. Ngumiti siya nang may nakakakita ng mata, kinuha ang isang bag, at ibinigay ito kay Dao Huang, pinuri siya sa isang gantimpala. Ang mga mata ni Dao Hangs ay lumiwanag nang makita ang bag sa kamay ni Mom.
Kinuha ng maliit na nilalang ang bag ng walang salita, ibinuhos ang mga nilalaman sa kanyang bibig, nginuya, at nilunok. Lahat ito ay spirit stones. Hindi nagtagal, sa pangunahing bulwagan ng Flying Immortal Sect, nagtipon ang buong sekta. Nang makita si Dongcheng na dumating, agad na nagsalita si Jilin Han, nagtatanong kung tinawag sila ng Sect Master, dahil mayroon siyang iaanunsyo, tila nagsasalita sa harap ng napakaraming tao sa unang pagkakataon. Si Dongcheng ay mukhang medyo hindi natural. Bahagya siyang umubo bago magsabi ng maikli na ang Flying Immortal Sect ay pumasok sa isang bagong yugto ng kasaysayan. Ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, hindi pagkalimutan ng mga paunang layunin at pagkakaisa ng malapit. Si Dongcheng ay nagsalita ng hihinto at mabagal, at maging si Yinshu sa ibaba ay malakas na humikab. Sa sandaling natapos siyang humikab, tinawag ni Dongcheng si Yinshu. Nang marinig ang kanyang pangalan, nagulat si Yinshu at mabilis na sumagot na siya ay naruroon. Inatasan ni Dongcheng si Yinshu ng tungkulin ng Chief Financial Officer, na responsable para sa mga pananalapi ng sekta at nangako ng isang magandang kabayo bilang gantimpala. Si Yinzako, na masayang nakaupo kanina, ay natulala sa takot ng makatanggap ng ganoong responsibilidad. Tinupad ni Dongcheng ang kanyang pangako at dinagtagal ay nakatanggap si Yinshu ng isang magandang puting kabayo. Binabati siya at hinahangaan ng mga nasa paligid niya. Pinuri bilang Anchefo, at para sa pagtanggap ng 7th Generation Treasure Horse. Naisip ni Yinshu na ang pagiging in charge ng mga pananalapi ng sekta ay ang kanyang tuktok. Pagkatapos atasan si Yinshu, nagpatuloy si Dongcheng kay Lu Yuan, pinangalanan siyang General Affairs Director, upang pamahalaan ang lahat ng iba't ibang gawain. Sumagot si Lu Yuan ng may katiyakan at sumumpa na tatapusin ng maayos ang gawain. Pagkatapos atasan lamang ng isang gawain, si Lu Yuan ay nagbalangkas na ng 49 na plano sa kanyang isip. Naramdaman na naantig at iniisip na ito ay ang Sect Master, na gusto siyang maging isang may kakayahang katulong. Pagkatapos atasan ng dalawang ito, ngumiti si Dongcheng at tumawag, sa wakas, maliit na Kai. Nang marinig ang tawag, agad na sumagot si Jilin Han, seryoso, naruroon. Inatasan siya ni Dongcheng ng isang mahalagang responsibilidad, Cheo, ganap na namamahala sa lahat ng mga usapin, malaki at maliit, sa sekta tuwing siya ay wala. Sumang-ayon si Jilin Han nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nagtipon sila at sumigaw ng sabay-sabay na magtutulungan sila ng may isang puso at isip upang lumikha ng kasaganaan. Hinimok ni Dongcheng ang palakpakan kung naintindihan nila. Ang lahat ay pumalakpak ng masigla, kasama si Dongcheng, na pumalakpak hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay bago tumigil. Pagkatapos ng mga kaayusan, sinabi ni Dongcheng na bukas ay mananatili sila sa bahay upang bantayan ang bahay habang siya ay pupunta upang ayusin ang mga score sa Xuanbang Sect, at Five Thunder. Isang gabi ang mabilis na lumipas. Maaga kinabukasan sa Xuanbang Sect, tulad ng hinulaan ni Dongcheng kahapon, lumitaw siya sa Xuanbang Sect. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na naghihintay sa ibaba ng hindi alam kung gaano katagal, nagpahayag si Dongcheng ng pagkamangha at nagtanong kung alam nilang darating siya. Sa sandaling natapos magsalita si Dongcheng, isang lalaki na may suot na malaking string ng mga kwinta sa kanyang leeg ang malamig na nag-snort at inutusan si Dongcheng na sabihin sa taong nasa likod niya na magpakita, nangangakong ililigtas siya. Nang marinig ito, tumawa si Dongcheng. Itinuro niya ang kanyang sarili at sumagot na walang taong nasa likod niya. Inaangkin na kumilos siya ng mag-isa sa buong buhay niya at hindi siya uutusan ng iba. Bagaman iginiit ito ni Dongcheng, ang lalaking may ulo ng pugita ay nanatiling hindi kumbinsido. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at inakusahan si Dongcheng ng pagpapanggap. Iginiit niya na sa Soul Division Realm Cultivation, ni Dongcheng at antas 6 na lakas, hindi niya maaaring sirain ang Extreme Moon Sect. Kahit na may tumulong kay Jiangkan, ang taong iyon ay mangangailangan ng hindi bababa sa Spirit Embryo Realm Power, at hindi pa rin tatapat sa Protective Formation, ng Xuanbang Sect. Sa puntong ito, hinimok niya muli si Dongcheng na ilantad ang taong nasa likod niya, nangangakong hindi na ito hahabulin pa, isinasaalang-alang ang ginawa ni Dongcheng sa sekta.
Ganap na hindi ito pinansin ni Zhongcheng. Nahaharap sa walang kwentang sinabi ng lalaki, ipinawalang bahala ito ni Junkan bilang masyadong maingay at idineklara na dapat maghanda si Zhongcheng na mamatay. Pagkatapos sabihin ito, mabilis na nag-anyong handa nang mamatay si Zhongcheng. Ang mga tao ng Quanbang sect ay hindi pinansin ang mga salitang ito. Nang makita na hindi susunod si Dong Chengeng, malakas na sumigaw ang lalaking may mga kwintas na bumuo ng porma sayon at pagkatapos ay inindayog ang espada sa kanyang kamay, gumawa ng isang marka. Ang iba pa mula sa Chu and Bang sect ay naglabas din ng kanilang buong lakas upang atakihin si Zhongcheng gamit ang kanilang mga pamamaraan. Sa isang iglap, ang Ice Frost Sky Prison Formation ay ginamit. Isang ice ball, ang agad na lumitaw, at si Dongcheng ay nagyelo sa isang blok ng yelo. Ang malamig na hangin ay hamihip, na nagdulot sa kanya na manginig at sumigaw na masyadong walang laman at masyadong malamig. Nang hindi na makagalaw si Dongcheng, napagtanto niya na naging isang blok siya ng yelo. Gayunpaman, hindi natapos doon ang mga bagay. Pinanatili ni Dongcheng ang estado ng blok ng yelo sa loob ng maikling panahon bago ito nabasag. Nawalan ng buhay si Dongcheng dahil dito. Habang lumalabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, sinumpa niya ng may sama ng loob kung anong uri ng kakaibang kamatayan iyon, tinatawag itong tunay na pahirap. Ang lalaking may suot na mga kwintas ay lumapit sa nabasag na blok ng yelo ni Dongcheng at nagkomento na si Dongcheng ay hindi nakinig sa magandang payo at gusto niyang magdulot ng pagdurusa sa kanyang sarili. Inutusan niya si Dongcheng na pumunta sa palasyo ni Haring Yama at pagsisihan ito. Gaya ng dati, pagkatapos mamatay, bumalik si Dongcheng sa system space, upang marinig ang paliwanag nito sa kanyang survival plan. Sinuri ng system, ang antas ng kamatayan ng host. Ang sanhi ng kamatayan ay napatay ng Sex Protective Formation, at ang mga salarin ay lahat ng miyembro ng Chuanbang sect. Nagpatuloy ito upang gumawa ng isang survival plan, at hiniling kay Dongcheng na maghintay. Isinasaalang-alang ang malaking pagkakaiba sa lakas, ang system, ay nag-ayos ng isang summoning talisman, para sa host. Natulala si Dongcheng at nagkomento na pamilyar ito. Sa labas ng 9,000 milya ang layo, ang Tiger King, ay nagmamadaling sumakay ng kabayo pabalik sa kanyang kuweba. Habang naglalakbay siya, galit siyang sinumpa na hindi siya binigyan ng Return Talisman, ng brat, pagkatapos siyang tawagin. Nagtataka kung dapat siyang lumipad ng 108,000 milya hanggang sa susunod na taon kapag hinog na ang mga dalandan. Sumumpa siya na hindi niya makikilala ang brat sa Heavenly Demon Realm. Sabi nga, "Speak of the devil and he shall appear." Dahil sa sandaling natapos magsalita ang Tiger King, isang pamilyar na bilog ang lumitaw sa harap niya. Natulala siya at lumabas ng may pagkamangha. Sa pagtingin sa bilog na nilalamon siya, ang Tiger King, ay nagmamadaling nakiusap na huwag na siyang tawagin muli. Pagkatapos lumipad ng isang araw at gabi, ang taong tumawag sa Tiger King, ay walang iba kundi si Junkan, na nabuhay muli at masayang tumawa. Ang mga tao ng Quanbang sect, ay lubos na nagulat na makita ang taong dapat ay patay na ay biglang nabuhay. Sumigaw sila sa takot, nagtatanong kung ano ang nangyayari dahil malinaw na namatay lang siya. Nagtaka sila kung ito ay isang illusion technique, ngunit alam nila na ang Soul Division Realm Level 6, ni Dongcheng ay hindi sapat upang lokohin silang lahat sa ganoong illusion. Mabilis na lumitaw ang Tiger King, sa harap ni Dongcheng. Ngumiti si Dongcheng at humingi ng paumanhin kay Brother Tiger, para sa pag-abala sa kanya muli. Walang ipinakitang interes ang Tiger King, sa paghingi ng paumanhin. Tumitig siya ng masama, hinawakan ang kwelyo ni Jong S, at sumigaw sa kanya, nagtatanong kung iniisip ni Dongcheng na siya ay isang unggoy upang laruin. Sa sandaling natapos siyang magsalita, isang kulog ang umalangaw-ngaw sa itaas ng kanyang ulo, at ang kidlat ay tumama sa kanyang katawan, na pinilit siyang huminto. Nagtaka siya kung ito ay lightning punishment, para sa paglabag sa Master-Servant Contract. Sa pag-iisip nito, pinigilan ng Tiger King, ang kanyang sarili. Ang sandali ay kakaibang tahimik. Kung mas galit siya, mas nagpupumiglas siya. Ngunit sa huli, sumuko siya sa kakilakilabot na tribulation, mga kidlat, at sumumpa.
Mabilis na binitawan ng Tiger King, si Dongcheng at bumalik sa grupo ng mga tao ng Xuanbang sect, sa kabila at nagtanong kung sila ba iyon. Nang makita ang kanilang mga hagdan, sinisi sila ng Tiger King, at nagtanong kung ano ang tinitingnan nila. Ang mga disipulo ng Xuanbang sect ay nagyelo sa takot. Nagmamadali silang bamulong sa isa't isa na isang Great Demon, ang naruroon at nagtanong kung paano ang ganoong demonyo ay nasa Fian Prefecture. Mabilis nilang binuo ang porma sayon. Nang marinig ito, naging malungkot ang Tiger King. Kinagat niya ang kanyang mga buko at tumawa ng malamig, hinahamon silang tingnan ng maigi at tingnan kung sino siya. Binalaan siya ni Dongcheng sa likod na mag-ingat si Brother Tiger, dahil ang iba ay bihasa sa mga porma sayon at iwasan ang kawalang ingat. Ang mga disipulo ng Xuanbang sect ay nagmamadaling nagsama-sama upang gamitin ang Ice Frost Sky Prison Formation, at nagkaisa upang atakihin ang Tiger King. Gayunpaman, walang ipinakitang takot ang Tiger King. Nang marinig ang paalala ni Dongcheng, tumawa siya at sinaway na kapag humihingi ng tulong, hindi dapat magturo. Hindi naglakas loob na sumagot si Dongcheng at nagmamadaling sumang-ayon na maaaring mag-perform ang Tiger King. Sa sandaling natapos siyang magsalita, iwinagayway ng Tiger King ang kanyang kamay upang gamitin ang kanyang teknik, na mukhang labis na kahanga-hanga. Sa isang galaw, nagdulot siya sa lahat ng mga nag-aaral ng Xuanbang sect na magsuka ng dugo ng tuloy-tuloy. Sumigaw sila sa sakit. Ang eksena na ito ay nagulat kay Dongcheng na nagmamasid mula sa gilid. Ibinaling niya ang kanyang mga mata, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sumigaw na sa isang galaw, binasag ng Tiger King ang kanilang Ice Frost Sky Prison Formation. Pagkatapos ay masayang sumayaw siya ng ligaw at naghiyawan na ang Tiger God ay kahanga-hanga at dapat magpatuloy. Samantala, hindi tumigil ang Tiger King. Mabilis siyang naglunsad ng ilang mga sipa, pinapanatili ang isang marilag na tindig at sumisigaw ng malakas. Sinundan ito ng mga kaawa-awang sigaw. Sa sandaling ito, kumilos si Dongcheng na parang isang masigasig na tagahanga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag sa paghanga, sinasabi na ang maliit na tiger ay kahanga-hanga. Pagkatapos harapin ang mga tao ng Xuanbang sect, tiningnan ng Tiger King, si Dongcheng, tumitig ng masama, at itinuro siya. Binalaan niya si Dongcheng na huwag siyang tawagin muli, nagtatanong kung alam niya kung gaano kalayo ang kailangan niyang takbuhin sa bawat oras na siya ay tinatawag. Mabilis na humakbang si Dongcheng upang akitin siya na isaalang-alang ang pananatili. Pagkatapos nito, formal na ipinakilala muli ni Dongcheng ang kanyang sarili, na nagsasaad na siya ay ang sect leader ng Flying Immortal Sect, ang numero 1 na Immortal Sect sa Qinglan Prefecture. Inilarawan niya ang mahabang kasaysayan at kultura ng Flying Immortal Sects, mataas na corporate culture, 5 mapanganib na golds, regular na oras ng opisina, at detalyado ang company address. Masayang ipinakilala ni Dongcheng ang kanyang sarili ngunit nakatanggap lamang ng pagpapaalis at pagkatapos ay unti-unting lumipad palayo ang figure ng Tiger King. Sa system space, ang screen ay nagpakita ng isang bagong abiso na nagpapahiwatig na ang points exchange ay matagumpay na may kasalukuyang naipong puntos na 5,800. Nang makita ito, nagpahayag si Dongcheng ng kaaya-ayang sorpresa at sinabi na ang Xuanbang sect ay may maraming bagay. Hindi nagtagal, lumitaw si Dongcheng sa Wool sect. Tulad ng isang Xuanbang sect, ang mga nag-aaral doon ay nagtipon ng buo, naghihintay kay Dongcheng. Sa pagtingin sa karamihan na handa sa ibaba, binuksan ni Dongcheng ang kanyang bibig upang magsalita. Hawak ang isang megaphone, at sinabi sa mga nasa loob na sila ay napalibutan, inutusan silang ibaba ang mga sandata upang maiwasan ang kamatayan. Tulad ng Xuanbang sect, noon, ang Wool sect ay mapagmataas na sumigaw na hindi dapat isipin ni Dongcheng na ang pagwasak ng Extreme Moon sect ay gumawa sa kanya na isang katapat para sa Wool sect, at ang kanyang Lingtai Realm Cultivation ay walang halaga bago ang kanilang sect's protective formation. Habang nagsasalita sila, gumamit sila ng isang protective formation. Nang makita ito, namutla ang sect leader ng Wool sect at sinumpa, nagtatanong kung kaninong duwag na mga disipulo ang mga iyon.
Nang tanungin, mabilis na sumagot ang isang disipulo na sila ay mga disipulo ni Elder Wangs, at ipinaliwanag na mas maaga sa umagang iyon. Si Elder Lin, at ang asawa ni Teacher Loss, ay nagkaroon ng matinding labanan, kaya ang mga tagubilin ay hindi na isasagawa. Ang Wool Sect leader, galit, ay nanginginig. Sinampal ang disipulo na sumagot at sinumpa sila bilang walang silbi na basura. Hindi magawa ang anumang tama, mabilis niyang inayos ang kanyang mga emosyon, sumimangot, umubo ng ilang beses, at malakas na inutusan ang mga disipulo na makinig. Pagkatapos, sa harap ng lahat, lumuhad ang sect leader, sa paanan ni Jiang Chengs, iniabot ang kanyang kamay, at ngumiti, nagpapahayag ng pag-unawa sa pagnanais ni Jiang Chengs para sa paghihiganti. Bago siya matapos, pinutol siya ni Jiang Cheng upang sabihan siya na kumain ng ang Zay leader ay galit. Ang kanyang mukha ay baluktot, at ang kanyang heart rate ay tumaas ng malaki. Sinubukan niyang pigilan ang tawa, nagpapanggap na hindi niya narinig ang insulto, at nagpatuloy na ipahayag na ang mga sama ng loob ay dapat lutisin at mas maraming kaibigan ay nangangahulugang mas maraming landas, hinimok na iwanan ang nakaraan. Muling pinutol siya ni Dong Cheng gamit ang parehong insulto. Ang heart rate ng sect leader ay lalo pang tumaas. Ang mga ugat ay umumbok, ngunit para sa mas malaking larawan, sinubukan niyang magtiis at humingi ng pagkakasundo, nagtatanong kay Dong Cheng na tumigil sa pagbibiro at umupo upang mag-usap. Nagpahayag ng galit ang kanyang mga disipulo, sinasabing ang kanilang sect leader ay masyadong matyaga at karapat-dapat sa magagandang bagay. Hindi gusto ni Dong Cheng na makamit ang magagandang bagay kasama sila. Kalmado niyang hinarap ang kanilang pasensya, inulit niya ang insulto. Sa puntong ito, sumabog ang sect leader, at sumigaw na patayin si Junkan. Isang malakas na hangin ang umihip na may matinis na sigaw. Sa parehong oras, libu-libong milya ang layo. Sa Purple Origin Holy Land, ang Tiger King ay nakatayo sa gitna ng isang bukid ng mga bangkay na parang pagkatapos ng isang massacre. Isang tao ang huminga ng malalim, sinubukang gumapang, at sinumpa na ang Purple Origin Holy Land ay hindi isang lugar na maaari silang maging. Bago matapos, sinunog siya ng Tiger King, sinunog siya hanggang mamatay, na nagdulot ng masakit na sigaw. Pagkatapos harapin ito, sinabi nito na hiniram lamang nito ang kanilang teleportation formation, at nagreklamo tungkol sa kaguluhan na ginawa. Kung hindi siya niloko ng brat, na iyon, hindi siya pupunta upang manghiram mula sa sektang ito. Pagkatapos ay mabilis na pumasok ang Tiger King, sa porma sayon, iwinagayway ang kanyang kamay ng masaya at sinasabing sa wakas ay matatapos na ang lahat. Sa parehong oras, ang system ni Jiang Chengs ay gumawa ng isang tunog. Lumapag ang Tiger King sa lupa at nagpahayag ng labis na kaligayahan, casual na inutusan ang matandang multo na kumuha ng pakwan mula sa cellar. Nagreklamo ito tungkol sa pagtakbo ng pagod sa nakalipas na ilang araw. Inakala niya na siya ay nasa kanyang kuweba. Ngunit nang ibukan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, nakita niya si Dong Cheng na kinakamot ang kanyang ulo at ngumingiti. Nang makita ang Tiger King, na tahimik, nagsalita muna si Dong Cheng at nilunok, kinikilala na siya na naman. Ang Tiger King ay nakatitig ng walang laman na may tatlong mata, ganap na hindi siya pinaniniwalaan. Hindi alam kung ano ang iniisip nito. Bumantong hininga ito at idineklara na ayaw na niyang mabuhay. Pagkatapos ay naglabas ito ng isang napakalaking killing intent, nang ahas sa sinumang humawak dito at agad na papatayin. Natakot si Dong Cheng, at ang mga tao ng Wool Sect ay pantay na natakot, nagmamadaling sumisigaw ng mga titulo tulad ng Great Demon, Woman Demon, at Demon King.